Aleluya, aleluya. Hinirang tayo ni Kristo upang mamungang totoo bilang mabubuting tao. Aleluya, aleluya. Sumainyo ang Panginoon, At sumaiyo rin. ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kaniyang mga alagad, "Kung paanong iniibig ako ng Ama, gayon din naman iniibig ko kayo. Manatili kayo sa aking pag-ibig. Kung tinutupad ninyo ang aking mga utos, mananatili kayo sa aking pag-ibig. Tulad ko, tinutupad ko ang mga utos ng aking Ama at ako'y nananatili sa kaniyang pag-ibig. Sinabi ko sa inyo ang mga bagay na ito upang makahati kayo sa kagalakan ko at malubos ang inyong kagalakan. Ito ang aking utos, mag-ibigan kayo gaya ng pag-ibig ko sa inyo. Walang pag-ibig na hihigit pa sa pag-ibig ng isang taong nag-aalay ng kaniyang buhay para sa kaniyang mga kaibigan. Kayo'y mga kaibigan ko, kung tinutupad ninyo ang mga utos ko. Hindi ko na kayo inaaring alipin, sapagkat hindi alam ng alipin ang ginagawa ng kaniyang Panginoon. Sa halip, inaari ko kayong mga kaibigan, sapagkat sinabi ko sa inyo ang lahat ng narinig ko sa aking Ama. Hindi kayo ang pumili sa akin, ako ang pumili at humirang sa inyo, upang kayo'y humayo at mamunga at manatili ang inyong bunga. Sa gayon, ang anumang hinginin niyo sa Ama sa aking pangalan ay ipagkakalob ko sa inyo. Ito ang inuutos ko sa inyo, mag-ibigan kayo." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna tayong lahat. Magandang umaga po sa lahat. Tayo po ay nagdiriwang ng kapistahan ni San Matias. Si San Matias ang pumalit kay Judas Iscariote. Tandaan po ninyo, hindi lahat ng Judas ay masama. May isa pang Judas, Judas Tadeo. Pero ngayon, ating ipinagdiriwang ang isa pang kasakasama nila noong una pa. Kasakasama nila nang sila ay nagpahayag din ng mabuting balita na isinugod ni Jesus na dala-dalawa. Kabilang si San Matias sa 70 o 72 na mga alagad din na sumunod sa yapak ni Jesus. Bago dumating ang banal na Espiritu na ipinangako ni Jesus, kailangan makumpleto ang 12. Ano po ang kaugnayan ng 12 bilang isang bayan ng Israel? Ang 12 ay simbolo doon sa lumang tipan ng 12 anak ni Jacob na tinawag na Israel. Sila ang bumuo ng bayang Israel sa pamamagitan ng 12 alipin na siyang tumugma upang mabuo ang bayang pinili ng Diyos. Sa bagong tipan, kung si Jesus na bumuo ng isang sambayanan, siya rin naman ay may 12 alagad na bubuo ng bagong bayan, na bubuo ng kaniyang sambayanan, na bubuo ng kaniyang simbahan. Kaya kailangang makumpleto ang 12 at si Matias, si San Matias ay napili bilang kahalili ni Judas Iscariote na nagkanulo sa kanila. Sa ating ebanghelyo, marinig ninyo ang paulit-ulit na salitang sinabi, yung manatili kayo sa akin, manatili
abide, stay, remain. Manatili kayo sa akin dahil ang pananatili kay Kristo at mananatili sa Kanya hanggang dulo ay isang hudyat ng pagsunod sa Kaniyang mga utos at pagsunod at pagiging isang alagad na sumusunod sa Kaniyang mga gawa. Ang salitang manatili, abide, remain, stay, ay 12 ding beses na inulit sa kabuuan ng Ebanghelyo hanggang dulo. Pagpapakita na ang salitang palaging inuulit ay napakahalaga sa Ebanghelyo, napakahalaga sa kasulatan kung may salitang palaging inuulit. Ang manatili kay Jesus ay manatili sa pagsunod sa Kanya. Ang pagsunod sa Kanya ay nangangahulugang gagawin mo ang lahat ng Kaniyang ginawa sa pamamagitan ng Kaniyang pagpapakita kung ano ang dapat na hakbangin ng isang alagad na sumusunod sa Kanya. Hindi madali. Ito ay napakahirap gawin. Napakahirap manatili sa Diyos, lalo na't hindi mo kilala ang iyong sinusundan. Kaya katulad din ng mga ilang alagad na sumunod kay Jesus, si San Matias ay nagbigay din ng kaniyang buhay hanggang dulo upang ipakita ang pagsunod sa Diyos at pananatili sa Kanya. Ang Diyos ang pumipili, hindi ang tao. Sa oras ng Diyos, siya ay pipili ng taong ginugusto niya at taong ginagamit niya upang ipakita ang kaniyang pag-ibig at awa. Lahat tayo pinipili ng Diyos. Tayo lamang ang ayaw pumili sa Kanya. Tayo lamang yung ayaw manatili sa Kanya. Parang ang nangyayari, nananatili lamang tayo kung may kailangan sa Kanya. Lumalapit lamang tayo kung may kahilingan o tayo ay sumasamba lamang sa Kanya kung kinakailangan. Ang salitang pananatili ay pananatili sa buhay ng biyaya o buhay ng pagpapala o kahit na walang pagpapala o biyaya, mananatili tayo sa Kanya hanggang sa kaduluhan upang tayo naman ay matawag niyang kaibigan. Hindi nagbabago ang Diyos, tayo lamang ang nagbabago dahil minsan o kahit sabihin na natin hindi minsan, kadalasan tayo ay emosyonal. Ang pananampalataya natin ay nakabatay sa emosyon. Kung ano ang ating nararamdaman ngayon, doon lamang tayo tumatawag sa Diyos. Pero ang Diyos ay nanatiling pareho, nananatiling tumatanggap, nananatiling naririnig, nananatiling naghihintay sa lahat ng mga anak na gustong yumakap sa Kanya at bumalik sa Kanya. Katulad po ni San Matias, hayaan nating mapanatili tayo ng pag-ibig at awa ng Diyos sa araw-araw ng ating buhay. Pagpalain tayo ng poong may kapal.